si Sad, miss. Sad siya. Wala yatang nagbigay na sad. Wow! Okay lang. Oo naman. Hi, George! Say hi to the camera! Ilang tulog na lang, Pasko na! Kaya naman JSM Travelers, ho, ho, ho! As in, humanda na sa susunod nating trip na mas pinameri dito sa tinaguriang Christmas capital of the Philippines. So you better watch out. You better not cry. You better not pout, cause I'm telling you why. Santa Claus and JSM Travel and Tours are coming to town. Sa town ng San Fernando, Pampanga. Hello, JSM Travelers! Nako, alam nyo ba, palamig na ng palamig ang simoy ng hangin dito sa Pampanga. Pasko is in the air! At kaya naman, di ba, kung iisipin ninyo, itong mga panahong to, uso yung mga kantang 12 Days of Christmas. Pero dito sa San Fernando, meron silang 12 spots of Christmas na handog para sa inyo. San Fernando is reachable via land travel. Maraming bus ang dumadaan ng San Fernando intersection o humihinto mismo sa San Fernando Terminal. Upon arriving, dumiretso na sa ating first two spots, ang iconic giant lantern ng bayan na may taas na 20 feet at pinaiilaw ng LED lights, plus the nearby San Fernando Tourist Information Center. Sa inyo naman na may gusto ng full-blown Christmas experience, aba, ipinadali na ng San Fernando ang proseso dahil meron silang one-stop tourist information center kung saan pwede kayong mag-inquire at pwede niyong erase ang inyong mga concerns. Pero nakakatuwa din sa lugar na to kasi feast for the eyes ha, dahil meron silang exhibits, meron silang museum, meron silang library at meron din silang archive center. At ngayon, makakasama natin si Miss Ching, ang Tourism Officer ng San Fernando, Pampanga. Hello ma'am, magandang araw po sa inyo. Welcome to the show. Mabuhay, Miss Jody, and welcome to the city of San Fernando. Maraming salamat po for having us. Ma'am, ang mga turista po na pumupunta dito, isa lang po ba ito sa mga ipinapakita ninyo or how does it work po? Yeah, this tourism center is open Monday to Sunday. So even on weekends, so ito yung first stop usually ng mga guests. So yung mga inquiries, dito din namin sila in-entertain. We also do guided tours dahil meron tayong mga in-house DOT accredited tour guides dito. And we can also help them in booking their tours as well. So Ma'am Ching, ito na. Pwede bang ikot mo ko dito sa inyong Tourist Information Center? Kasi ang dami kong nakikita. Ms. Jody, here is our historical timeline. We're more than 250 years old, no? Ang city natin was founded in 1754 as a town. We were named after two Spanish kings, no? King Ferdinand VI and yung soldier and saint na patron din natin, King Ferdinand or King Ferdinand III. We'll have a brief history ng ating syudad during the Spanish Colonia, leading to the American colonial period and to contemporary times. So, try to present ano yung mga key historical points sa history ng city. And syempre kanina nakita mo meron kami dating frog festival. Ayun because nga, sabi ko bakit parang, di ba, culture pala ka. Bakit may frog? So, syempre yung frogs, they play a very important role sa environment natin. Ang laki nyo dyan. Frogs play an important role in our Kapampangan cuisine. So marami tayong mga Kapampangan dishes that have to do with, naggamit ang frog as an ingredient. Like betute, yung stuffed frogs, no? But we can also have adobo or like tinolang tugak. Saan po nag-start yung pagkain po ng mga Kapampangan ng frog? I think it's because of our agricultural base. When you look at the agricultural history, ito yung mga kinakain ng mga farmers. Like Kamaru frogs, di ba? Crickets. Yeah, crickets, yan. Kasi abundant sila in the fields. Ayun. So parang kung sa iba, exotic yung pagkain ng kamaru at mga palaka. Pero para sa mga Kapampangan, matagal na po matagal ito, na siya. It's like an everyday food for our farmers.
So what's going to happen po ngayon? So during the giant lantern competition, each lantern would be mounted on the truck. Behind it, marami tayong mga rotors. Ang nakikita lang natin yung plane ng parol on the outside. Hindi natin alam, sa likod pala ng parol, may mga taong sumasayaw na nag-ooperate ng pailaw. At sasabayan nila yung music. So ito yung parang light show. Parang Yes, ganun parang po. ganun siya. So, I want you to give it a try, Miss Jody. Sige. Curious ba kayo kung saan ginagawa ang mga Christmas lanterns na nagpasikat sa San Fernando? Well, dito lang yan sa ating third spot, ang Barangay Santa Lucia. Isa sa mga lugar na may makulay na kasaysayan sa paglikha nito at lumalaban din sa annual Giant Lantern Festival ng Bayan o Ligligan Parul. And today, may exclusive access tayo sa workshop ng mga pinakarespetadong giant lantern makers ng San Fernando, Pampanga. Makakasama naman natin ngayon si Sir Mark Flores. Alam nyo ba na isa siya sa pinakabata na mga giant lantern makers dito sa San Fernando. At hindi lang yan ha, siya rin naman ang pinakabatang nanalo sa competition. Hello Sir Mark! Good morning po. Paano nagsimula itong giant lantern making journey mo? Yun po, bali nag-start po akong matuto sa paggawa ng parol, siyempre po kay papa ko po. So bali, Okay. siya po yung, sa pamilya po namin, siya po yung unang gumawa ng parol. Siguro po si papa nasa 40 years na umikit gumagawa ng parol. 40 years! Tapos kung bata ako, sa pag gumagawa po siyang parol, kinapakialaman po yung mga ginagawa niya. Tapos kung medyo, siguro nasa mga teens na po ako, hinayaan na po niya kung ano pong gusto kong gawin. Ngayon po, kami po dalawa, yun kami na po nagde-design po, ganun. Ano po ba ang inyong edad nung kayo ay unang gumawa ng parol na isinali niyo sa competition? Nung 17 years old po ko, yun po yung pinakauna pong taon na humawak po ako ng barangay na sinali po sa competition. Ito, ano po ba ito? Ikot mo nga ako, Sir Mark. Kung may makapansin niyo po sa showroom namin, halos kung makikita niyo, yung po mga parol namin, gawa po sa fabric. Fabric. So usually po kasi sa parol, plastic po. So, kami po ni Oo, Papa, nag-isip kasi- po kami ng material na parang mas matibay po. Ganun. Ginagamit din po sa Ayun mga gown. na. Oh, yung mga ginagamit sa gown. Para sa'yo, dito sa showroom ninyo, kasi tignan mo, ang dami, ang kulay, ang gaganda. Ano para sa'yo ang pinaka-favorite mo? Or if not favorite mo, ano yung pinaka-special para sa'yo? Lahat po na naka-display special kasi po, Lahat. yung parol po, parte na po ng buhay namin. Ano yung pakiramdam mo kung babalikan mo yung panahon na pinaka-unang beses na nanalo ka sa competition? Ano po, hanggang ngayon nga po, parang pa rin po, di pa rin ako makaget over kasi nga po yun, parang isa po yun sa malaking achievement ng buhay ko po kasi nga po, ilan lang po kami nakagawa ng mga ganong parol na malalaki tapos naswertehan pa po, nanalo pa po. Nako, I'm sure marami sa inyong mga kabarangay at mga kababayan ang talaga namang nag-iintay kung ano na naman ang inyong pasabog o anong entry ang makikita nila mula sa Mag-Amang Flores. Ay, Randy! It's my favorite. Mahiwagang mensahe! Pag bumili po ba ako, bibigyan niyo akong discount. Nung po nalaman niya, di na po nakatulog. Idol daw po niya kayo. Para naman sa mga history lovers dyan, alam ko ang sigaw ng puso nyo. All I want for Christmas is museum hopping. Buti na lang ang San Fernando hindi magpapahuli when it comes to educational institutions. Fourth spot, ang MOPAC, or Museum of Philippine Arts and Culture, featuring an outstanding collection of Pinoy artifacts and artwork by notable Filipino creatives.
Ganda. Oh. Ganda naman ito. Mga bulogs po yan na statue. Rice gods. Apo. Itong mga jars, saan sila nakuha? Iba-iba na po yung mga pinanggalingan yan, ma'am. Pero mostly daw po, galing na po sila sa mga kuweba or yung mga hukay po, mga nahukay na mga artifacts. Itong mga textiles na nakikita natin dito, saan sila karaniwan galing? Sa Ifugao pa din? Opo, we have 2 textiles po dito sa building natin. We have the Ifugao culture po. Okay. So these are the Ifugao textiles. We have their baskets and mga itsura po ng mga Ifugao people natin. The Muslim culture, which consists of the Muslim textiles, yung legendary bird po nila na Sarimanok. Yes. And yung mga kagamitan din po nila. Fifth spot, pwede nyo ring dayuhin ang Santungan ng Kulturang Kapampangan. Aside from being a museum showcasing the rich history of Pampanga, isa rin itong cultural center. Ito rin ang dating tahanan ng Pampanga High School Building at University of the Philippines, Pampanga. Traveling, concerned ka ba sa mga bayarin? With OnePay, everything's in one place. Bills payment, remittance, courier, travel and tours, insurance, and even government services. One-stop shop for your everyday needs. OnePay, serbisyo para kay Juan, saan man, kailanman. The most wonderful time of the year, of our episode. Siyempre, ang kainan time. At dahil nasa Pampanga tayo na tinaguri ang culinary capital of the Philippines, syempre, hindi natin palalagpasin ang food trip dito. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Rainforest Kitchen para tikman ang offering si Kapampangan Chef Vince Garcia. Let's go! So this is 11 years na. But how long have you been a chef? My humble beginning started at a very young age. My mom, she's a fishbowl vendor. My dad is a hollow maker. The very young age of around grade 4, I started working already. So in the morning, I sell pandesal. In the evening, I sell merienda. Then in the afternoon, I used to work here at Greenfields Tennis and Counter Club. I used to be a ball boy. My family, we live here at sa may Sindalan. Then yung tennis court is here. It's less than 100 meters away. So ito, everyday ko dinadaanan to. Hindi ko mag-expect na maging restaurant ko siya. So here at the Rainforest, what do you usually serve your guests? Our Rainforest Kitchen is very well known for our organic vegetables. So we use organic lettuce. And we have also our signature seafood paella, lechon belly. It's wrapped with salt. It's been roasting for almost 3 hours. What I'm really also excited to know and do is to try the dishes that you serve here. Kasi nakita ko kasi kanina sa wall, nung pagpasok ko dito, aba, ang daming mga kakilala ko ang nakakain na pala dito. So ngayon, ako ay nahihiwagaan. Ano ba ang meron sa Rainforest Kitchen? So ngayon, malalaman natin yan. We have fresh mashed potato. We have the Legarce Fritz. We call it large fries namin. Then for our seafoods, we have our lobsters. This one is seafood platter namin yan. Oh my God! Masarap ng muscles mo. Sarap. Look at the seafood. Seventh spot, Imang Nene Fast Food and Casual Dining. Kung gusto nyo naman ng authentic and classic way of cooking your all-time favorite Kapampangan dishes, this is the place to be.
Our 8th spot guarantees a unique dining experience kasi hindi lamang siya isang chill na cafe, isa rin siyang living art studio. Welcome to Matuwang Bale Cafe and Art Studio. Hi JSM Travelers! Nandito tayo ngayon sa Matuwang Bale at kasama natin si Miss Mikey. Hello ma'am! Magandang araw! Welcome! Pwedeng ikwento mo sa amin, paano ba nag-start itong cafe na ito na merong living art space or art studio? Actually, this building is the original building from 1965. It was started as a supermarket, the first supermarket here in San Fernando. And my grandparents actually started their bakery business. Over the years, it's been passed down from generation to generation. Everything you see here has been the recipe from the 60s. Oh, wow! So, orig to. May flavors ito ng 1960s. And how about the art space? Who thought of that? The credit goes to my mom. She's just been a lover of furniture and she really likes to champion Kapampangan. So she decided, like, why can't we have them all in one house, one space? And so it just kind of expanded from this idea where we thought, why stop with furniture? Why not have clothes? Why not have everything to do with Kapampangan? If I'm going to ask you, ano yung favorite mo sa kanila na gusto mong ipatry sa akin? So, what would that be? It would probably be our mamon tostado. This is the best with coffee and it's like something you will not want to stop after one bite. So, Hindi siya masyado matamis, ano? Yes. So the original recipe has always had queso de bola on top. So that's what you're tasting. It's good with coffee nga, no? So this is actually what it's like before it's toasted. So you can taste it. It feels like eating a cloud. Wow. Yes, that's how soft it is. Malambot siya. Ganito pala yung feeling na kumakain ka ng cloud. Yes. There you have it, JSM Travelers. Later, babalikan ko kayo. But for now, enjoyin ko muna itong mga baked goods dito sa Matuwang Bale. Another cafe that will warm your hearts is our 9th spot, ang MW Cafe. Joyful ang vibe dito where you can sit in a traditional dining table setup, sofa sa sala feels o outdoor eksanahan with their hand-woven furniture. Pero ang totoong star ng Pasko sa MW Cafe, their servers who are persons with special needs na tinatawag nilang Dream Chasers. At syempre, ang makakasama ko ngayon ay si Miss Mary Ann, ang consultant ng MW Center. Hello ma'am, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. Paano po nagsimula ang MW Cafe? Ang MW Cafe po kasi is the extension ng ating pong MW Center. Ang simula niya kasi po yung mga bata lumalaki and then we found no place for them to work. We tried na yung ibang private companies na sana tanggapin sila pero since hindi po ganun pa ka-aware ang mga tao that they have abilities as well, kailangan muna po sa naisip namin, kailangan ipakita muna namin sa tao na kaya nila. So we built our own cafe po. Based on your observation po, what can you say about persons with exceptionalities po in terms of working? Tulad nga po ng sabi nyo kanina, they are discriminated, hindi po sila tinatanggap because ang iniisip is hindi nila kaya yung mga task at hand. Ang tanging need lang naman po nila is opportunity. Ngayon po, may point naman po kasi na meron talaga pagbata pa, pag na-train po talaga natin sila, they very highly functional. Pero meron naman pong yung limited, yung kanila pong intellectual abilities, but it doesn't mean they cannot work. Right. Kaya po nila. If there's a message po that you would want to send our viewers, ano po yun, ma'am? So, parents with children with disabilities po siguro, always believe in dreams. Dreams do come true. Kasi po, hindi po sila marunong mangarap para sa sarili nila. So, kailangan tayo po ang mangarap para sa kanila.
Sa mga tao naman po, the world is not only created for typical or what you call normal people, it is also created for special people like us. Hi, ate! What is your name? Ate Joy Joy. Hi, Ate Jean! Ay, naku! Prutas pala itong sinerve mo sa akin. Hi, Ate Joy Joy. Thank you po. Ate Jean, hello. Hello po. Yan. Unang-una, ang question ko sa'yo, gaano ka nakatagal nagwo-work sa MW Cafe? 4 months po. 4 months na. Nung nalaman mo na magwo-work ka dito sa MW Cafe, anong naramdaman mo? Medyo natakot lang. Natakot? Bakit ka natakot? Una po kasi, kala ko, interview. Hindi, kala ko uwi din agad. Kapasok din pala agad dito. Okay. Ano bang ginagawa mo dito sa MW Cafe? Ano po, nagsaserve po, tsaka naglilinis po na. Nagsaserve, naglilinis. Nag-e-enjoy ka ba sa ginagawa mo? Yes po. Ayun. Ganda mo, ma'am. Thank you! Love you. I love you too. Thank you. Appear tayo. Thank Hug. you. Oh, hug. Sige. Mama! Pinanood mo ba yun? Thank you. Ate. Thank you, Ate Jim. Mwah! Okay lang, kiss. Oo naman. Kinis ko siya. Kinis ko lang. Okay lang. Meron po kaming munting handog mula sa the JSM channel and JSM Travel and Tours po. Meron po tayong mga school supplies, meron po tayong mga art materials dyan para pa po mas maengganyo ang ating mga people, ang ating mga kids na mas mapalabas ang kanilang creativity po. JSM Travel and Tours! Our next 2 spots matatagpuan naman sa capital town ng San Fernando. Ito ang Central Business District ng bayan na pinagsanib puwersa ang heritage at progress sa higit na 35 ektaryang lupa. 10th spot, ang Christmas Kalesa Ride sa capital town. Wala man sa Pilipinas ang sleigh at reindeers ni Santa, meron naman tayong sarili nating version. Sa mga pwede nyong gawin dito ang sumakay ng kalesa, mag-ikot-ikot at enjoyin ang beauty ng paligid. Actually talagang medyo malamig na. So kasama natin ngayon si Kuya Carlos at ang ating horse na si George. Hi George! Say hi to the camera! Eleventh spot, ang Rainwater Park, still here in Capital Town. Witness the gift of nature kahit pa nasa gitna tayo ng syudad, with its leisure and recreational offerings gaya ng landscape gardens, man-made lagoons with water fountain, mini football field, playground, amphitheater, viewing deck, and more. Have yourself a Merry Pasabog Christmas sa ipinagmamalaki nilang Night of Lights Enchanted Christmas Experience. Enter San Fernando's very own Christmas Village, complete with a fabulous parade, light show, snow rain, and more. Nasa 12 spot of Christmas na tayo dito sa San Fernando, Pampanga. At kung gusto na naman ng mala fairy tale-like experience, sugod na dito sa Orchid Gardens Resort Complex. Tara! Andito si Hello Kitty and Janie. Ay, si Sunset! Sunsa! Wala yatang nagbigay na saan. Ang dami pang ibang mga cartoon characters na sigurado kong kilala ng mga kids. Merry Christmas in advance, JSM travelers!
I hope the gift of travel continues to make you feel alive. At tandaan, ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-ibig. So let's always continue to share our blessings. Kaya naman, share na rin this episode sa lahat ng kakilala ninyo. Like and comment as well. Mag-subscribe na rin sa the JSM channel and follow our social media pages. If you want the San Fernando, Pampanga itinerary, just click the link on the description below. At kung gusto nyo namang ma-feature ang inyong bayan, mag-email na sa thejsmchannel@gmail.com. Kita-kits next week, dito lang sa JSM Travel and Tours.